Good day everyone. Welcome to another edition of our Technology and Livelihood Education 6, Quarter 3, Module 1. We will be discussing Lesson 2 about sources of family income. At the end of this topic, you are expected to classify the different types of family resources and needs. Number 2, you will be able to enumerate the sources of family income. Number 3, define budget and allocate budget for basic and social needs. After going through this module, you are expected to enumerate the sources of family income. Before going through with our new lessons today, let us first review the lesson that you have taken up yesterday. What are the types of family resources? Yes, you are correct. The type of family resources are human resources, material resources, and non-material resources. What are those considered as human resources? Yes, you are correct. Human resources are those capabilities, intelligence, and skills, strength, and energy possessed by a person or any individuals. What are those considered as material resources? Yes, you are correct. Material resources are those substantial resources, for example, house and parcel, furnitures and machines, adornments, automobiles, and money are alluded to as the family's material assets. What are those considered as non-human or non-material resources? Yes, you are correct. Considered as non-material resources are time, health, and experience. Let us now take up our new lesson for today about the sources of family income. Saan ba galing ang kita ng pamilya? Let us first discuss the meaning of income and family income. Now, income are money that an individual or businesses receives in exchange for providing goods or services. So, ang ibig sabihin, ang income ay ang tinatawag na kita, ang pera na natatanggap ng isang individual kapalit ng kanyang pagbibigay ng mga produkto o kaya serbisyo. Ano naman ibig sabihin ng family income o kita ng pamilya o kita ng mag-anak? Family income are the total income earned by all the members of the household or all the members of the family. So ito yung kita o kabuang kita na kasama na ang lahat ng miyembro ng isang pamilya o isang mag-anak. So ito yung kabuang kita. Kasama na ang kita ng ama, ng ina, o iba pang kasapi sa pamilya. Considered as sources of family income are salaries earned for services rendered, bonuses, commissions, or honoraria given by an employer to his or her employees, profit earned from business, rentals from owned properties, dividends from stocks. So these are just some of the example of family income. Common source of family income is number 1, we have salaries or wages. Ito yung tinatawag na kita o sweldo ng isang empleyado. Salaries and wages are money earned from working as employees of the government or private companies. Ito yung sweldo na tinatanggap na isang trabahante mula sa kanyang pagtatrabaho sa isang gobyernong tanggapan o maging sa isang pribadong kumpanya. Ito yung kabuang pera na tinatanggap kadalasan tuwing akinsi o kaya sa katapusan ng buwan. What we can see on the picture are examples of people who are working as an employee in a government or private companies.
Another sources of family income is what they call commission. What do you call commission? These are money earned from selling real estate, insurance, appliances, educational plans, life plans, and the likes. So itong commission na tinatawag ay sa pamagitan ng porsyentong ibinibigay sa mga ahente, katulad ng ahente ng lupa, ahente ng mga insurance, appliances, educational plans, at iba pang kapareho nito. Kasama sa mga binibigyan ng commission o porsyento ay ang mga call center agents. Although may fixed salary sila o buwanang sweldo, mayroon ding additional na commission na ibinibigay kapag lumampas sila sa quota ng kanilang mga ibinibinta. Kaya tinawag silang call center agent kasi mga ahente sila, nagbibinta sila ng mga produkto ng kanilang pinagtatrabuhang kumpanya. Another sources of family income is what we call bonus. Bonus are money given as addition to a regular income as a recognition for a number of years of services in a company or in a government agency. So, ito yung tinatawag na bonus. Binibigay ito sa mga regular na mga empleyado, maging sa gobyerno man o sa mga pribadong kumpanya. Kadalas itong binibigay sa tuwing katapusan ng taon. So, ito ay mandato ng batas na dapat bigyan ng bonus ang mga regular na employee ng gobyerno o maging sa pribadong mga kumpanya. Another sources of family income is what we call pension. Pension are money granted by the government or private companies upon one's retirement from service. So, ang pensyon ay ang perang natatanggap o ibinibigay sa mga empleyado ng gobyerno o magiging sa pribadong kumpanya kapag siya ay nagre-retiro na. Ibig sabihin, sumapit na sa 60 years old, ito yung retirement age o edad na kailangan ka nang magretiro sa kanyang trabaho. So, binibigyan sila ng retirement benefits o benepisyo na tinatawag na pension. So, ito ay natatanggap ng mga empleyado sa gobyerno o sa pribado kapag sila ay nagre-retiro na. Another sources of family income is what we call fees from services. So, ano ba itong fees from services? Ito yung bayad mula sa pagbibigay ng serbisyo. At halimbawa nitong nakikita natin sa larawan, ito ay isang architect na gumagawa ng plano para sa isang gusali o building. Siya ang pinapagawa ng plano para sa gagawing building o gusali. So, matapos niya mabuo, maisagawa ang plano, bibigyan siya ng kaukulang bayad. So, ito yung tinatawag na fees from services. Ito ring dentista. So, matapos niyang maisagawa ang pagbunot ng ngipin mo, kailangan ka magbayad. Kaya ang tawag doon ay fees from services. Doctor's fees. So, katulad nitong nasa isa larawan pa, yung masahista. So, matapos kang magpamasahe, magbabayad ka sa kanyang serbisyo. Katulad ng barbero, yung mga mekaniko, at iba pang mga trabaho kung saan nagbabayad tayo, mga laborer na pinapapasa natin ang ating mga daldala mula sa palengke. So, ito yung tinatawag na fees from services. Bayad mula sa kanilang mga serbisyo. So, isa ito sa mga pinagkukunan ng kita ng pamilya. Another sources of family income is what we call profit. Ano itong profit? Profit are money earned from operating a business. So, profit means kita o ganansya mula sa isang negosyo. So, kapag ikaw ay nagninegosyo, isang pamilya ay ang kanilang
pinagkukunan ay mayroon silang negosyo, kaya yung kita o yung nagiging ganansya niya mula sa kanyang negosyo ay siyang ginagamit para sa matugunan ang pangangailangan sa pamilya. So isa ito sa mga pinagkukunan ng kita ng pamilya. Another sources of family income is what we call dividends from stock holdings. Buying bonds or stocks can help you gain money from their profits. So ano ba itong tinatawag na dividends from stocks? Yung mga mayayaman na may malalaking pera, ang kanilang ginagawa ay ini-invest nila ang kanilang pera doon sa mga malalaking kumpanya. So para ito ay tutubo kapag pagkatapusan ng taon na mayroon siyang matatanggap na dividendo. So kadalasang ginagawa ito kapag marami kang pera. So sa halip na ibangko mo ito na hindi naman malaki ang tubo, doon mo ito i-invest o ilagak doon sa mga malalaking kumpanya o kaya yung iba doon sa mga cooperative o kooperatiba. Kasi yung pera mo ay tutubo na higit pa doon sa ibinibigay ng mga bangko. Another sources of family income is what they call gifts or remittances. So these are rewards or money received without an effort. Usually, this money received from family working abroad to help in household expenses. So ano ito? Ito yung pera na natatanggap natin bilang regalo. Siyempre, kung binibigyan ka ng regalo, libre yun. Walang ka-effort-effort, walang kahirap-hirap. Kasi binibigyan ka ng regalo, kasama yun sa natawag na family income o income ng pamilya. So may mga pagkakataon binibigyan tayo ng regalo ng ating mga kamag-anak, ninong mo nagbibigay ng regalo, so kasama yon sa tinatawag na family income o kita ng pamilya. O kaya may mga kamag-anak tayong nagtatrabaho sa abroad, nagpapadala sa atin ng pera, so kasama yon sa tinatawag na kita o sources of family income. We have also types of family income. First, we have money income. Second is real income. Third is psychic income. Now we will discuss and explain this income one by one. What are those called money income? Money income are all earnings which come to the family in terms of piso, coins, or notes. So, ibig sabihin, lahat ng pera na kinikita ng pamilya in terms of piso. So, pera yon, magiging chiki man yon, kasama yon sa tinatawag na money income. Pera mismo ang natatanggap mo, mula sa negosyo, mula sa sweldo, o saan man ang galing. Kapag pera ang tinatanggap mo, ito yung tinatawag na money income. So kasama sa mga tinatawag na money income yung salary o sweldo, yung renta o renta sa bahay, renta sa mga sasakyan. So kasama yun sa tinatawag na money income. So interest, yung interest mula sa bangko, interest mula sa pinapautang na pera. So projects, kapag may proyekto ka na ginagawa, tinatanggap mo ay pera, yung bayad mula sa ginagawang proyekto. So ito yung tinatawag na money income. Ibig sabihin, direktang ibinibayad sa iyo ay pera. Another types of family income is what they call real income. Ano itong real income? Ito yung income mula sa ating mga real property. Ano man ang mga real property kung tawagin? Ito yung mga lupa natin. Halimbawa, may lupa yung papa mo, kumikita yon. May mga produkto mula sa lupa na inyong pag-aari. So, ano yung mga produkto? Mga prutas, palay, o ano man ang itinatanim doon. Mga punong kahoy. So, kumikita yon. Kaya tinatawag ng kita na yon ay real income dahil galing ito sa mga
real property natin. Okay, sabi dito, as real income is directly utilized. Ibig sabihin, ang income mula sa real property ay direktang magagamit na. Halimbawa, may produkto ka, may mga prutas, direktang pwede na itong kainin diretso. Ha? Palay, ha? Pwede mo itong ma-utilize ka agad, magamit ka agad, dahil pwede mo itong magawang pagkain. Hindi katulad ng pera na kailangan ka pang bumili. So, ito ang pagkakaiba ng real income sa money income. Ang real income, ma-utilize mo na kaagad ito. Pwede mo nang kainin yung prutas na mula sa iyong mga palayan o doon sa lupang iyong pinagtataniman. So, yung money o yung pera ay hindi kaagad mo mapakinabangan. Alangan ba naman kainin mo yung pera? So, kailangan mo pa itong ibili. Kailangan mo pang ipunta doon sa pamilihan para makabili ka ng pagkain. So, yung pagkakaiba ng money income doon sa real income. Real income of the family consists of the following: inherited land property which yield crops for the family. Yung mga pamanang lupa na nagkakaroon ng mga produktong mga palay ay kasama sa tinatawag na real income. Food furnished by a kitchen garden. So, may mga pananim na gulay. Number 3, dairy farming and poultry farming. So, may mga alagang hayop nagbibigay ng produkto. Durable goods and commodities owned by the family. So, maring mayroon kang mga factory pinagkakitaan. Number 5, kneading, embroidery, tailoring, pickling, baking, and activities carried out in income. So, may tailoring shop ka, may baking o may bakery kayo. So, kasama ito sa tinawag na real income. All types of knowledge and services. So, may patahian ka doon. So, maring nagbibigay ka ng serbisyo mula sa shop na itinatayo. Isang real income. Community facilities. Ano yung community facilities? So, mayroon kang pag-aari na beach, market, may hospitals kayo, o kaya may paaralan, may library, o ano man yung pag-aari ng pamilya na siyang kumikita. So, kasama yon sa tinatawag na real income. The third type of family income is what they call psychic income. This income is the flow of satisfaction derived by the family from the use of money income and real income. This income is intangible and qualitative or subjective. This income is also called enjoyment income, experience over a given period of time by the proper utilization of money income and the real income. We must maximize psychic income because our ultimate goal is to derive maximum satisfaction and peace from life. So, ibig sabihin, itong tinatawag na psychic income, ito ay bunga ng mga kita natin mula sa ating mga produkto, mula sa ating trabaho. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag na satisfaction. So, ini-enjoy natin yung kita natin. Namamasyal tayo, nagbakasyon tayo. Anong ginamit natin? Yung income natin mula sa ating negosyo, income mula sa mga real property. So, ini-enjoy natin. Yung enjoyment na tinatawag, yung nasisiyahan ka, nagagamit mo, na-enjoy mo lahat. So, tinatawag yun na psychic income. Ini-enjoy mo ang bunga ng iyong negosyo, bunga ng kita, bunga ng iyong sweldo. Total income. Ano ba yung tinatawag na total income? Total income consists of money income received over a certain period of time and the real income received during the same period from other sources without spending one's own money income. The family utilizes this income to obtain goods and services for
satisfaction of its needs, and save from unused money, income for future use, gifts to other person, or payment of taxes. So, pag sinabing total income, kabuuang kita. Pag sinabing kabuuang kita, kasama na lahat ng kita ng pamilya. Maging sa sweldo, sa negosyo, yung mga regalo, o doon sa mga income mula sa mga real property. So, lahat ng kita, total lahat yun, yung tinatawag na total income. I would like you to prepare one whole sheet of paper. I'll answer the following questions. For your assignment, answer this in a 1/2 sheet of paper. Once again, thank you for watching. Please like, share, and subscribe my channel so that you will be notified for the next videos that I will be uploading. Thank you and God bless.